Kaupo pa lamang ulit bilang Senate President ni Tito Soto pero may umugong na naman na umunay kudeta sa Senado. Pag-uusapan po natin yan kasama ang ating Senate Beat Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, gaano ba katotoo yung kumakalat na may kudeta nga ulit sa Senado? Angela, wala pang isang linggo nang magkaroon ng shake-off o palitan sa liderato ng Senado kung saan umupo na si Senator Tito Soto bilang Senate President. Nitong weekend, marami ang mga nag-umugong na sinasabing may magbabago na naman muli sa liderato. Mga netizen nag-post online, meron ding isang Davao-based and Pagadian-based na digital media platform na nagsasabing nakuha na raw ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang sapat daw na suporta para mapalitan itong si SP Soto. Pero bagaman throughout the weekend, habang hindi pa ito nakukumpirme, nasabi naman ni SP Tito Soto na ito raw bakit daw tila nagmamadali sila, katatapos pa lang daw ng palitan, may hearing ngayong Thursday at parang ayaw daw yata matuloy nitong mga ito yung hearing ng Blue Ribbon Committee at para pa nga daw merong tinatago. Pero so far, Angela, kanina umaga naman sa nakapanayam natin na sina Senadora Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta na former chairman din ng Blue Ribbon Committee, pareho nilang itinanggi na meron daw kudeta na nabubuo para palitan itong si SP Soto. Angela. Meron bang reaksyon yung iba pang senador, particular yung minorya tulad ng nabanggit mo kanina? Angela, natanong natin kay Senadora Amy Marcos yan. Ang sabi nila, wala pa raw silang napapag-usapan dito. Natanong din natin kung satisfied pa naman ba sila or may dissatisfaction na ba silang dapat i-address mula sa minorya. Sabi nila, hanggang naman daw ngayon, nayayanig pa raw sila doon sa lumipas na shake-up o sa pagbabago nga ng liderato. Pero so far, wala pa naman daw. Well, isang linggo pa lang naman daw itong si SP Soto. Pero ang pinag-uusapan lang daw nila ngayon ay staying alive, Angela. Pero si si Senator Alan Peter Cayetano, na kausap mo ba regarding this? So far, Angela, wala pa. Pero binigyan din kanya ni even ni Senator Marcoleta na sa kanila daw dito sa minority, wala raw silang napapag-usapan na gano'n. Ang sabi pa nga ni Senator Marcoleta, hindi naman daw siya chismoso, wala rin daw siyang idea, wala rin daw siyang info tungkol dito. Yan din ang sinabi naman ni Senadora Amy na pagdating daw doon sa kudeta, yung unang kudeta nga raw na pinalitan si SP Chis Escudero, hindi nga raw nila alam. So, kung meron din daw pangalawang kudetan muli na mabubuo, laban daw dito naman kay SP Soto, hindi rin daw pa nila alam talaga, Angela. Siyempre, ang tanong din, ano ang schedule ngayon ng Senado at kailan itutuloy itong Blue Ribbon Committee hearing laban nga dito sa maanumalyang flood control projects? Angela, sa huling impormasyon nakuha natin, September 18 ngayong linggo, nakaschedule ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang nasabi din dyan ni Senator Ping Lacson, gagawin yan sa araw na walang plenary sessions. Ibig sabihin, kahit umabot pa ng alas 3 ng hapon o lagpas alas 3 pa, mas okay daw yun para mabigyan nga ng oras itong kanilang Senate probe sa anomaly sa flood control projects. At inaayos din daw nila ngayon yung prioritization ng resource persons na kanilang iimbitahan para hindi raw masayang ang oras at panahon ng mga ito dito sa Senado. Nakaschedule din throughout the weekend. Actually, dapat ngayong araw, Angela, may hearing din sa budget ng Office of the Vice President. Pero schedule daw siya at postpone siya to a later date. Pero pagdating doon sa budget naman ng DepEd, inaasahan natin na by Friday, magkakaroon din ng budget briefing dito sa Senate Committee on Finance. Angela. Merrimon, nakabalik na daw dyan sa Senate custody ang dating DPWH Bulacan engineer si Bryce Hernandez. Oo, Angela, 10:10 a.m. kanina kinumpirma ng opisina ni Senate President Tito Soto na dumating na nga dito itong si former ADE Bryce Hernandez, nakapag-undergo na rin daw ng medical examination. At labis itong ikinatuwa ni Senator Marcoleta kasi sa simula nung kanyang pahayag kanina, sinasabi niya, kine-question niya pangaraw, bakit nagkaroon ng desisyon itong supposedly cited in contempt itong si Hernandez, so dapat daw ang kustodiya nasa Senado. Bakit nagkaroon daw ng pagbabago dahil daw doon din sa request ni House Speaker Martin Romualdez. Pero ang gusto niya lang naman daw kasi dito, hindi raw maapektuhan yung proseso ng Senado, maging yung integridad daw ng investigasyon. So nang nasabi, during the press con na nailipat na dito si Hernandez, sabi naman ni Senator Marcoleta, maganda raw yun. Baka naisip daw nila na dapat dito na lang daw talaga sa Senado ang kustodiya ni Hernandez. Angela. Merrimon, dun sa naging press con ni Senator Rodante Marcoleta, sinabi niya i-confront daw niya si DOJ Secretary Rimulya regarding dito sa issue nitong Diskaya couple na maging witness dito sa anomalya ng flood control project.
Oo, Angela, kini-question din kasi ni Senator Marcoleta yung para naging desisyon o yung call ni SOJ Secretary Remulla na restitution yung pinaka-condition bago ma-undergo o maisailalim sa Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Ang sabi dyan ni Senator Marcoleta, paano nga raw magkakaroon nung pagtatansya kung magkano ibabalik, nanakaw na supposed na pera kung wala pa nga dun sa punto na yun. Kaya dyan, kini-question din ni Senator Marcoleta yung hindi pagpirma ni SP Soto doon sa kanyang sulat dito kay SOJ Remulla na ilagay na nga daw sa Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Lalo pat yung bigat daw ng alam nila tungkol sa issue na to, nagmamatter daw pagdating sa Senate probe. Angela. Patuloy kami makipag-ugnayan sa iyo. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.